Minamaliit at tinatawag nilang pangit at mukhang probinsyana ang asawa ng isang gwapo at kilalang CEO na si Sanfios. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang binato nila dito. Ngunit laking gulat nang makita ang tunay na itsura ng kanilang nilalait. Siya ba talaga yon? Ang asawa ni Mr. Buenavista? Grabe, sobrang ganda niya pala talaga. Hindi ko lubos akalain. Ilan lamang yon sa mga sinasabi ng mga tao habang nakatingin kay Marge. Ang babae na kilala lamang na minamaliit at nilalait noon. Ngunit ngayon ay ubod na ng ganda. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki at ang mga panga ay halos malaglag sa sahig. Dahil sino nga bang mag-aakala na may tinatago pala itong ganda? Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan ni Marge at tinago niya ang kanyang tunay na kagandahan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga pangmanang nakasuotan at pagsusuot ng cosmetics upang magmukhang puno ng tigyawat ang kanyang mukha? May lihim nga ba sa likod nito? Sabi nila, love is blind, na hindi tumitingin sa panlabas na anyo ang mga taong tunay na nagmamahal. Kapag ang puso ang tumibok para sa isang tao, wala kang ibang magagawa kundi sundin ang sinisigaw nito. Walang mata ang puso, kusa itong pumipili ng taong nais nitong ibigin. At naniniwala naman si Marge de Leon Buenavista sa kasabihang iyon. Para sa kanya, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangang tingnan ng panlabas niyang anyo. Hindi mahalaga kung matangkad siya o hindi, maputi o kayumanggi. May perpektong ngiti o may pilat sa pisngi. Dahil sa totoo lang, kapag nagmahal ka ng totoo, hindi mo na iniisip kung ano ang makikita ng iba. You just fall in love with that person without having the need to explain or justify why. Pero sa society na sobrang mataas ang standard, kapag pangit ka, iniisip na agad ng karamihan na hindi ka deserving mahalin. Na para bang nakakahiyang ibigin ng isang pangit o kaya ay isang taong hindi pasok sa kanilang mga standard. Ngunit kung tutuusin, ay hindi naman mahalaga kung anong sasabihin ng ibang tao dahil kung talagang mahal mo ang isang tao, siya lang ang dapat na mahalaga sa'yo. Pagkabukas pa lamang ng pinto ng main entrance ng Buenavista Corporation, agad na napalingon ng mga tao. Nakatayo roon ang isang babae, si Marge, na nakasuot ng isang malaking puting bestida at may makapal na salamin. Nakalugay ang kulot na kulot niyang buhok at may bangs din siya. Makikita ang mga tigyawat sa kanyang pisngi at noong siya'y ngumiti, sa ilang bumati sa kanyang nakita, ang bakal sa kanyang ngipin, ang braces niya. Sino yun? Tanong ng isang empleyada, bahagyang nakakunot ang noo. Yun ba yung asawa ni Sir Sanfios? Bulong naman ng isa. Palihim na sumilip sa cellphone niya para i-verify ang litrato ng kasal ng kanilang CEO na minsang kumalat online. Ay oo, siya nga yun. Asawa ni Sir Sanfios. Grabe, ang pangit niya naman. Mas pangit pa pala siya kaysa sa kumakalat na picture niya online. Tsaka, ang baduy pang manamit parang taga-probinsya. Sabat ng isa pa, sabay tawa. Ang balita, taga-probinsya daw talagang nabingwit ni Sir. May ganun pala talaga, no? Mga gwapong mahihilig sa mga exotic beauty. Hagikik pa nung isa. Napuno ng bulungan ang buong lobby. Walang nagtangkang lapitan si Marge. Lahat ay abala sa pagtingin sa kanya. Pagbulong, pagtawa. Ilang empleyado pa'y tahasang napapailing. Habang ang iba'y pasimpleng kinukuhanan siya ng litrato na para bang isang malaking himala sa kanila na naging asawa ng kanilang CEO ang babaeng wala man lang ka-glamour. Hindi talaga sila bagay ni Sir Sanfios. Tingnan mo nga, parang galing palengke. Sabi ng isa sa mga interns at si Nico ang katabi. Baka mabait lang si Sir. Or na-hypnotize? Sagot naman ng isa. Sabay tawang muli. Napayuko si Marge. Damang-dama niya ang mga matang nakatitig.
Ang mga bulong na parang kutsilyong hinihiwa ang balat niya ng paunti-unti. Pilit niyang tinatago sa likod ng mahinang ngiti ang bigat sa dibdib. Ma'am Marge, ina-expect po kayo ni Sir Santhio sa office niya. Magaling na sabi sa kanya ng receptionist. Tahimik siyang tumango at tinungo ang elevator. Habang papasok siya, tila gumaan saglit ang loob niya hanggang sa marinig pa niya ang huling bulong bago magsarang pinto. Bakit kaya siya pinatulan ni Sir? Kung yaman at achievements man lang ang dahilan, tila wala pa naman siyang napapatunayan kagaya ni Sir. At totoo nga, wala pa ang mga naabot siya sa kalingkingan ng mga naging achievements na Santhios. Si Santhios Buenavista, sa edad na 32, ay tinaguriang isa sa mga pinakabatang CEO sa bansa. Magna cum laude sa Harvard Business School. Nagumpisa sa sarili nitong tech startup sa Silicon Valley bago ito inacquire ng isang Fortune company. Ngayon ay leader na ng Buenavista Corporation, isang conglomerate na hawak ang real estate, logistics, at fintech innovations sa Asia Pacific. Cover boy ng business magazines, laging invited sa high-level economic forums, at higit sa lahat, binata pa lamang, kilala na sa taglay na kisig at talinong taglay. Hindi lamang kilala si Santhios dahil sa yaman at tagumpay nito, kundi maging sa taglay na kakisigan at kagwapuhan. Pero ngayon, heto ang babaeng naging kabiyak ng puso nito. Isang babaeng simple, hindi kagandahan, hindi rin ganong kayaman at para sa lahat ng naroroon, isa iyong palaisipan. Napahigpit ang hawak ni Marge sa bag niya habang tahimik lamang sa loob ng elevator. Sa salamin sa gilid, nakita niya ang sarili. Alam niya naman sa sariling pangit siya. Walang kahit anong maganda sa kanya. Hindi rin siya magaling pumorma kaya minsan ay hindi niya rin masisi kung bakit gano'n na lamang ang tingin sa kanya ng mga tao. Tanggap niya naman ang katotohanan na yon, pero nasasaktan pa rin siya sa panghuhusga sa kanya ng ibang tao. Pagkarating ni Marge sa ika-21 palapag ng Buenavista Corporation, unang sumalubong sa kanya ang maluwag at modernong opisina ng executive wing. Mga salamin na kisap mata lang ay nalilinis na ng automated wiper at mga mamahaling painting na nakadisplay sa corridor. Sa tapat ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa, naroon ang secretary ni Santhios. Isang magandang dalaga, maayos ang postura, naka-corporate attire at may itim na buhok na nakabon. Pagkakita nito kay Marge, agad itong yumuko bilang pagbati. Kasabay ng mahinahong ngiti. Good morning po, Ma'am Marge. Magalang na bati nito. Nandito po ba kayo para dalawin si Sir? Tumango naman si Marge. Oo, nasa loob ba siya? May meeting pa po si Sir sa conference room, pero tiyak na patapos na rin po iyon. Kanina pa po kasi nagsimula. Paliwanag ng secretary. Sabay tingin sa tablet na hawak nito. Sa loob na lang po kayo mag-antay, ma'am. Pumasok po kayo. Tumango si Marge. Pinagbuksan naman siya nito ng pinto. Pagpasok pa lamang niya, agad siyang sinalubong ng samyo ng mamahaling pabango at ang malamig na simoy ng aircon. Tahimik sa loob. Malinis, walang alikabok, wala ring kalat. Lahat ay maayos mula sa mga papel hanggang sa mga decor. Eleganteng kulay charcoal gray ang theme ng opisina. May halong warm wood finish sa mga shelf at furniture. Lumapit si Marge sa malawak na lamesa ng kanyang asawa. Doon, napangiti siya. Nakadisplay sa isang glass frame ang wedding photo nila. Si Santhios, naka-black tuxedo at nakangiti. Si Marge naman ay nakasuot ng simpleng gown. Halos nanginginig pa noon sa kaba. Isang kasal na hindi nila pinili. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Isang arranged marriage. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ang larawan nila, hindi tinatago, kundi ipinagmamalaki. Napakagat siya ng labi.
May kung anong init na dumaloy sa puso niya. Sa kabila ng mga sinasabi ng mga tao na hindi raw sila bagay, hindi siya ikinukuble ni Xanthius. Napalingon siya sa gilid kung saan nakahilera ang mga bookshelf. Doon niya napansin ang isang maliit na seksyon na iba ang kulay ng label. Fictional reads. Lumapit siya roon. May mga nobelang paborito niya. Ilang kilalang klasikong romance novels, fantasy series, at kahit ilang local fiction. Biglang sumilay sa labi niya ang mas malambot na ngiti. Alam ni Xanthius kung gaano siyang kahilig sa mga libro. Noon pa man ay mahilig na talaga siyang magbasa. Kaya siguro may fiction section dito para sa kanya. Pumili siya ng isa sa mga libro. Pride and Prejudice ang pamagat. Naupo siya sa plush na kulay cream na sofa sa gilid ng opisina. Binuklat niya ang unang pahina. At habang binabasa ang bawat linya, unti-unting humupa ang bigat sa dibdib niya. Abala pa rin si Marge sa pagbabasa. Malalim nang iniikutan ng imahinasyon sa mga pahinang hawak niya. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pintuan hanggang sa bahagyang lumika ng tunog ang pagbukas nito. Pumasok si Xanthius Bonavista, ang kaniyang asawa. Matikas pa rin sa suot nito na navy blue na suit. Seryosong ekspresyon habang may sinasabi sa secretary na sumunod dito papasok. Gawin mo agad ang pinag-uutos ko, Mia. Ayoko madelay. Ipadiretso mo na rin sa legal department pagkatapos. Opo, sir. Sagot naman ng sekretary. Ngunit natigilan si Xanthius nang mapansin siya nito. Saglit itong napatigil sa paglalakad. Pero agad din na sumilay ang ngiti sa labi nito. Agad na itinabi ni Marge ang aklat na hawak. Tumayo at bahagyang inayos ang sarili. Hi, bati niya. May bahagyang kaba sa tinig pero sinubukang umiti. Naistorbo yata kita. Lumapit si Xanthius at sa halip na magsalita, marahan siya nitong hinalikan sa noo. Isang simpleng kilos na tila nakagawian na nitong gawin mula nang sila'y naging mag-asawa. Pero nananatiling nagpapabilis ang tibok ng kaniyang puso. Kanina ka pa ba rito? Tanong nito. Hindi naman. Sagot niya sabay ngiti. Huminga ng malalim si Xanthius tsaka tumango. Sorry, natagalan ng meeting. Ang akala ko ay matatapos agad pero may mga problema pang kailangan talakayin. Okay lang, sagot niya. Nalibang naman ako sa pagbabasa. Tumango ito. Nagustuhan mo ba ang mga libro na ipinalagay ko? Ngumiti siya tsaka tumango-tango. Oo, mga hindi ko pa nababasa. Good. Kung may gusto ka pang idagdag, sabihin mo lang sa akin. I'll ask them to buy it for you. Salamat. Aniya dito. Tumango naman si Xanthius, tsaka muling nilingon ang secretary nito. Mia, ayusin mo yung pinapagawa ko. Review it for me since hindi ko na yun ma-review later. Kailangan kong umalis ng maaga. Opo sir, ako na pong bahala. Kinuha ni Xanthius ang cellphone mula sa mesa at saka muling lumapit kay Marge. May kakaibang lambing sa mga mata nito. Tila may bahagyang pagbabago sa timpla ng kilos. Kung kanina ay istrikto ang dating nito, ngayon na nandito na siya ay naging mas kalmado ang ekspresyon. Let's go, sabi nito. Tumango si Marge, tsaka marahang sumunod. Subalit tumigil si Xanthius sa paglalakad para hintayin siya at nilagay nito sa bewang niya ang kamay. Tumango si Marge kay Secretary Mia bilang paalam. Ngumiti naman ito sa kanya at saka yumuko rin. Habang magkasabay silang naglalakad palabas ng opisina, tahimik ang paligid. Ngunit hindi maikakaila ang presensya ng mga empleyado na kanina lamang ay abala sa pagbubulong-bulungan tungkol sa kanya. Kay Marge, ang asawa ng kanilang CEO. Ngayon, natahimik ang buong lobby. Lahat ay nakatingin. Walang imik, tila nagmamasid sa bawat galaw nila. Napayuko si Marge.
Ramdam pa rin niya ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Hindi man sila nagsasalita ngayon, alam niyang nasa isip pa rin ng ilan ng mga panlalait na hindi siya bagay sa isang tulad ni Xanthius Buenavista, sa isang lalaking CEO, gwapo, matalino, at matagumpay. Ngunit si Xanthius, wala ni katiting na pakaalam sa kanila. Hawak pa rin siya sa bewang. Tila sinasadya nitong ipakita sa lahat kung sino siya sa buhay nito. Pagdating sa sasakyan, mabilis itong binuksan ng pinto para sa kanya. "Thank you," mahina niyang sabit bago siya pumasok sa loob ng kotse. Pumasok si Xanthius sa kabilang pinto at agad na ikinabit ang seatbelt. Tiningnan siya nito saglit. Sinipat kung nakakabit na ba sa kanya. At nang makita nitong maayos na ang seatbelt niya, saka nito pinaandar ang sasakyan. Habang lumilipas ang ilang segundo sa katahimikan, nagsalita si Xanthius habang nakatingin sa kalsada. "We'll buy gifts for our parents before we head to the restaurant?" Tumango naman si Marge. "Sige," tipid niyang sagot. Sabay tingin sa labas ng pintana. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ugong ng makina at marahang pagkilos ng sasakyan ang maririnig. Pero hindi nakakabinging katahimikan iyon. Bagkos ay isang uri ng katahimikang panatag, payapa kahit papaano. Umuwi kasi ng bansa ang magulang ni Xanthius. At sakto naman na lumuwas din ng probinsya ang magulang ni Marge para sa isang business meeting. At napagkasunduan na magkaroon sila ng family dinner since patagal-tagal na rin mula nung huli silang nagkakasama. Maya-maya pa ay binasag ni Xanthius ang katahimikan. "How's your day?" Tanong nito. Nakasanayan na rin itong itanong ang tungkol sa araw niya. At syempre, masaya siya tungkol doon dahil ang ibig sabihin lamang nun ay may interes din ito sa kanya. Napabaling si Marge sa asawa at saka bahagyang napangiti. "Ayos lang naman. Tumulong ako sa mga gawaing bahay kanina. Wala rin kasi ako masyadong ginagawa at hindi pa nakakauwi si Ate Nina mula sa bakasyon niya." Sagot niya. "Tsaka, bago ako pumunta sa opisina mo, dumaan din ako sa cafe. Bumili ako ng favorite kong pastry." Tumango si Xanthius. "Good." Siya naman ang nagtanong. "Ikaw? How's your meeting?" Saglit na nagbuntong hininga si Xanthius. Hindi iniiwas ang mga mata sa daan. "Stressful as usual. Nagkaroon ng kaunting disagreement sa budget allocation sa marketing. Pero naayos din. Mahirap lang talaga kapag hindi nagkakasundo ang department heads." Tumango si Marge, tahimik na nakikinig. Hindi man siya involved sa corporate world, sanay na siyang makinig sa mga ganitong kwento ng asawa. At sa bawat mga kwento nito, pakiramdam niya ay mas lumalapit ito sa kanya. Matapos silang mamili ng regalo para sa kanilang mga magulang, ay agad silang nagtungo sa restaurant kung saan gaganapin ang napag-usapang dinner. Magkahawak sila ng kamay habang tinatahak ang direksyon papasok ng restaurant. Sa kabilang kamay ni Xanthius ay bitbit nito ang paper bag na may lamang mga regalong pinili nila kanina. Pinagbuksan sila ng pinto sa restaurant at ang dalawang doormen ay magalang na yumuko. Pagpasok pa lamang nila, agad na napalingon ang ilang waitress at staff sa kanila. May ilan na napapangiti, ngunit mas kapansin-pansin ang ilang pares ng matang may pagtataka. Pero dahil kasama niya ngayon si Xanthius, ay wala na ni isa sa kanilang nagtangkang magsalita. Ramdam ni Marge ang bawat bulungan, bawat tingin, bawat kumpas sa mga matang sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Masakit, nakakahiya, nakakababa ng loob. Pero tahimik lamang siya. Pinipiling huwag pansinin ang mga tingin na puno ng panghuhusga. Pagdating nila sa harap ng isang VIP room, binuksan ng staff ang pinto para sa kanila. Pagkapasok nila, agad na tumayo ang mommy ni Xanthius mula sa pagkakaupo sa mahabang mesa. Elegante itong nakasuot ng klasikong beige na dress
at ang aura nito ay hindi maitatanggi na may dugong elite. "Oh, Marge!" Masayang sigaw nito habang mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa siya makakilos ay niyakap na siya ng ina ng kanyang asawa. Noon pa man kasi ay gustong-gusto na siya ng magulang na Xanthios para sa kanilang anak. Kaya naman ang turing nila sa kanya ngayon ay para bang tunay na rin nilang anak. Miss na kita, anak. Napakabihira na lang nating magkita." Sabay haplos nito sa kanyang buhok. Sa Kazakhstan na kasi sila naninirahan mula nang magretiro ang ama ni Xanthios at ang asawa niya ang namamahala sa lahat. Bumibisita na lamang sila sa Pilipinas kapag gusto nila. "Namiss ko rin po kayo," sagot niya. "Masaya po ako nandito kayo." Sa tabi nila, tahimik lamang si Xanthios na pinapanood silang dalawa. Matapos ang mainit na pagbati ng ina ni Xanthios kay Marge, nagmano naman siya sa ama ni Xanthios at niyakap niya rin ang mga magulang niya na kapwa malalawak ang ngiti sa kanilang labi. Matapos noon, lumapit na rin si Xanthios sa kanyang mga biyanan. Magalang itong nagmano sa ama't ina ni Marge na kapwa nakangiti rito. "Kamusta po kayo, Mama, Papa?" tanong ni Xanthios habang iniabot ang regalo. "Ayos lang naman kami, iho. Hindi nyo na sana kami pinag-abalahan pa," sabi ng ama ni Marge habang tinatanggap ang paper bag. "Maraming salamat, iho," sagot ng mommy niya. Nang makaupo na silang lahat sa paligid ng mahabang mesa sa loob ng VIP room, agad na nagsimula ang masayang salo-salo. Masarap ang pagkaing inihain. May roasted duck, steak, creamy mashed potatoes, fresh salad, at iba't ibang klase ng dessert na tsak na pinili ng maayos para sa espesyal na okasyong ito. Masayang mga usapan. Maraming tawanan, maraming kwento. Napunta ang usapan sa lumalawak na negosyong azukarera sa Visayas na pag-aari ng ama ni Marge. Ikinuwento nito kung paanong lumaki na ang operasyon nila at kasalukuyang nagbubukas ng bagong planta sa Negros. "Kapag natapos yun, anak, gusto kong ipakita yun sa'yo, lalo na't ikaw na rin ang may bahagi sa pamilya," ani ng kanyang ama. "Sige po, bibisita po kami ni Marge roon," sagot naman ni Xanthios. Hindi rin nagpahuli ang mga magulang ni Xanthios sa mga kwento. Ikinuwento ni Doña Ambrosia ang mga ginagawa nila sa Kazakhstan, ang mga tinuturuan nitong kabataan bilang pampalipas oras, ang mga proyektong tinutulungan ng ama ni Xanthios sa komunidad, at kung gaano nilang namimiss ang Pilipinas, hanggang sa biglaang nabaling ang usapan sa kanilang mag-asawa. "Alam nyo," wika ng ina ni Xanthios habang nakatingin sa kanilang dalawa, "malapit na pala ang wedding anniversary ninyo. Kay bilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang noong ikinasal kayo." Ngumiti naman si Marge. Sobrang bilis nga talaga ng panahon. Parang kahapon lang sobrang kabado pa siya para sa magaganap na kasalan. Natatakot pa siya noon na baka iiwanan siya ni Xanthios sa harap ng altar. Pero heto, at malapit na nilang i-celebrate ang kanilang first wedding anniversary. "Anong plano niyong dalawa para sa anibersaryo ninyo?" tanong pa ng ama ni Marge. Napatingin si Marge kay Xanthios. Ngumiti ang lalaki habang kinukuha ang baso ng wine. "It's going to be a surprise," tipid na sagot nito. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang tensyon, biglang muling nagsalita ang ina ni Marge. May bahid ng kilig sa boses. Kailan naman kaya kami mag-e-expect ng apo, Biglang napatigil si Marge sa pagsubo ng dessert. Nabulunan siya ng bahagya sa cheesecake na kain-kain pa niya kaya mabilis siyang uminom ng tubig. Halos mapahagikik ang kanyang ina at ang ina ni Xanthios habang si Xanthios naman ay bahagyang natawa. "Kapag handa na po si Marge, I'm always ready to be a father," sagot ni Xanthios. Nag-init naman ang pisngi ni Marge. Sa totoo lang, pangarap niya rin na maging ina. Pero ang gusto niya sana, saka sila magkakaanak ni Xanthios kapag mahal na rin siya nito.
Aba, basta kami. Singit ang ama ni Xanthius. Excited na kaming lahat na maging lolo at lola. Pero syempre walang pressure. Hihintayin namin yan sa tamang panahon. Salamat po. Marahang tugon naman ni Marge. Hawak pa rin ni Xanthius ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Isang bagay na hindi maitatanggi ni Marge sa mga nagdaang buwan ng pagsasama nila ni Xanthius. He is a good husband. Oo, arranged marriage lang ang dahilan kung bakit sila kinasal. Walang kasamang pag-ibig sa umpisa. Walang matatamis na pangakong binitiwan sa altar maliban sa obligasyong nag-ugat sa kasunduan ng kanilang mga pamilya. Pero kahit kailan, hindi pinaramdam ni Xanthius na isa lang siyang obligasyon. He always treated her right. Ganoon palagi. Hindi ito kailanman naging malamig o mailap. Sa halip, lagi nitong pinaparamdam na mahalaga siya, na may puwang siya sa buhay nito kahit paabala ito bilang CEO ng isang matagumpay na kumpanya. At isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi niya napigilang lalo pang humanga rito. Unti-unti, araw-araw, palihim. Lumalalim ang pagtingin niya sa asawa. Kagaya ngayon, kagigising niya pa lamang at nakasuot pa siya ng puting silk robe nang bumaba siya patungong kusina. Sinalubong siya ng maaliwalas na mukha ng kasambahay na si Aling Rosa, na mula nang magsama sila ng kanyang asawa sa iisang bahay ay sa kanila na rin nagtrabaho. Good morning po, Ma'am Marge. Magalang na bati nito sabay ngiti. Halina po't mag-almusal na kayo? Ngumiti din siya pabalik tsaka nagtanong. Good morning din po, Aling Rosa. Nasaan po si Xanthius? Maaga pong umalis si Sir. May meeting daw po. Pero bago po siya umalis, nagluto po siya ng almusal para sa inyo. Nasa mesa na po. Pinainit ko na po tulad ng bili ni Sir. Napangiti naman lalo si Marge. Sa dami ng ginagawa ng kanyang asawa, sa dami ng pinamumuno ang mga tao, sa bigat ng mga trabaho, araw-araw nitong hinaharap. Naisingit pa rin ito ang simpleng bagay na ito para sa kanya. Salamat po, Aling Rosa. Mahina niya namang tugon, pero damang-dama sa boses ang pagkalambot ng damdamin. Tumango lamang si Aling Rosa at nagpatuloy sa ginagawa nito sa gilid. Lumapit si Marge sa dining table. Nandoon nga ang pagkain. Ang paborito niyang sinangag, ham, bacon, at meron ding pancakes. May sticky note pa sa tabi ng plato. Don't skip breakfast. See you later. X. Muli siyang napangiti nang mabasa ang sulat ni Xanthius sa kulay pink na sticky notes. Kasabay niyon ang banayad na paghaplos ng init sa kanyang puso. Sa dami ng mga babaeng magagandang naiisip ng mga tao na mas babagay sa katulad ni Xanthius Bonavista, siya ang pinili nito na pangalagaan. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging mahalaga sa kanya ang mga ganitong simpleng bagay. Pero ngayon, alam ni Marge na isa iyon sa mga dahilan kung bakit lalo pang lumalalim ang paghanga at damdamin niya sa lalaking iyon. Noong sumapit ang tanghalian, ramdam niya ang katahimikan ng buong bahay. Wala siyang magawa at naiinip na siya. Nakaupo siya sa veranda. Pinagmamasa ng galaw ng mga dahon, ngunit kahit ang simoy ng hangin ay hindi sapat upang mapawi ang init na bumabalot sa paligid. Sa huli, napagdesisyonan niyang mag-swimming. Suot niya ang kanyang simpleng swimsuit na lalong nagpatingkad sa maputi at makinis niyang balat. Kahit na hindi siya ganong kaganda at hindi magaling pumorma, hindi rin maitatanggi na maganda ang kanyang malaporselanang kutis. Habang pababa siya tungo sa poolside, tinawag niya ang kasambahay. Manang, pahelp naman po maglagay ng sunblock sa likod. Aniya sabay abot ng bote ng sunscreen na tinanggap naman ito. Ang ganda talaga ng kutis mo, ma'am, parang porselana. Wika ng kasambahay habang maingat na ipinapahid ang sunblock sa kanyang likuran. Napangiti pa siya. Thank you po, Manang, sagot niya, bago siya tuluyang lumusong sa malamig na tubig ng swimming pool.
Paulit-ulit siyang lumangoy, hinayaan ng sarili na tangayin ng alon ng tubig at katahimikan. Doon niya nahanap ang panandaliang aliw. Hindi niya namalayang may mga matang matagal nang nakatutok sa kanya. Tahimik, ngunit papanuri. Malapit sa pool ay nakatayo ang kanyang asawa. Nanonood sa bawat galaw at paglangoy niya. Tila may iniisip. Pag-ahon niya mula sa tubig, agad siyang kumuha ng towel at pinunasan ng kanyang basang buhok at maging ang mukha. Abala siya sa pagpunas nang bigla siyang matigilan. May animong lumapit. Napatingin siya at nanlaki ang kanyang mga mata. "Oh, Xanthius!" Gulat niyang sambit. Ang kanyang asawa, nakatayo sa harap niya, nakasuot ng polo na nakabukas ang unang botones. Sa gulat niya ay bahagya siyang nadulas sa basang tiles. Napasigaw pa siya. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala sa balanse, maagap siyang nasalo ng kanyang asawa. "Careful!" Bulong nito habang mahigpit ang pagkakahawak sa bewang niya. Napatitig siya rito. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya tiyak kung dahil ba sa pagkakabigla o dahil sa titig ng lalaking nasa harapan niya. "Sorry," mahina niyang usal. Hindi makatingin ng diretso sa asawa. "Nagulat lang ako." Ngumiti naman si Xanthius, bahagyang umiling. "Nais lang, mabuti na lang nasalukat ah." Ngunit hindi iyon ang iniintindi niya ngayon. Nang mapagtanto niyang sobrang lapit nila sa isa't isa, halos magdikit na ang kanilang katawan, biglang nag-init ang kanyang pisngi. Ramdam niyang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Ilang ulit na rin naman siyang nakita ng asawa sa ganitong ayos. Ilang ulit na rin itong nahawakan ng kanyang balat sa mga pagkakataong sila ay magkalapit. Pero ewan ba niya, hindi pa rin siya nasasanay. "Magbibihis lang ako," paumanhin niya. Pilit ang ngiti. Tumango si Xanthius, ngunit nananatili ang tingin nito sa kanya habang lumalakad siya palayo. Tila ba sinusundan ang bawat hakbang niya. Pagdating sa kanilang silid, agad siyang nagtungo sa banyo. Binuksan ang shower at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang balat. Waring pinapawi ang init na kanina'y umakyat sa kanyang mukha. Pagkatapos mag-shower, nagpalit siya ng simpleng bestida na malambot sa katawan at presko. Tinuyo niya ang buhok gamit ang tuwalya, tsaka sinuklay ito at pinatuyo ng kaunti gamit ang blower. Isinuot niya ang kanyang salamin bago bumaba. Pagdating niya sa living room, naabutan niyang nakaupo roon si Xanthius. May hawak na iPad at abala, pero minsan-minsan ay sumusulyap sa direksyon ng hagdanan. Nang magtama ang kanilang paningin, ngumiti ito sa kanya. Bahagya namang kumunot ang kanyang noo. Hindi dahil sa pagkainis, kundi dahil sa kabang nadarama niya ngayon. Parang biglang bumagal na naman ang oras. Lumapit siya sa asawa at marahang naupo sa tabi nito sa malawak na sofa. Maingat ang kilos niya. Pero hindi niya na maitago ang ngiting pilit sumusupil sa kanyang mga labi. Dahil masaya siyang maaga itong umuwi. Hindi ko alam na uuwi ka ng maaga ngayon." Banggit niya habang tinititigan ang gilid ng mukha nito. Tumingin din sa kanya si Xanthius. Kita sa mga mata ang kakaibang lambing. "Sinadya ko umuwi ng maaga," sagot nito. "Matagal na rin kasi simula nung huli akong nag-lunch dito sa bahay at magstay ng buong araw kasama ka." Napayuko naman siya. Pilit pa rin tinatago ang ngiti ngayon, hindi na mapigilan. Aaminin man niya o hindi, masaya siya. Masaya siyang nariyan ng asawa niya. Palagi naman silang nakikita gabi-gabi. At sa katunayan, ay tabi pa nga sila kung matulog sa gabi. Pero iba pa rin talaga kapag nasa bahay lang ito buong araw. Nagpasya siyang gawing espesyal ang tanghalian nila. Tumulong siya sa kanilang cook na magluto. Habang inihahanda ang huling putahe, naramdaman niyang may pumasok sa kusina. Paglingon niya, si Xanthius. Tahimik itong pumasok. Tinititigan siya habang abala sa pagtulong na magluto. "Malapit na rin kami matapos magluto," sabi niya habang pinupunasan ang gilid ng kalan.
Tumango lang naging sagot ni Xanthius at naupo ito sa isang stool sa kitchen counter. Ang mga sikoy nakapatong sa mesa habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ilang sandali pa'y sabay na silang naupo sa dining table. Tahimik sila sa unang bahagi ng pagkain. Tila ninanamnam ang bawat subo at ang presensya ng isa't isa. Simula ngayon, biglang sambit ni Xanthius habang iniaabot ang pitsil ng tubig. Maglalaan na ako ng kahit isang araw sa isang linggo para manatili dito sa bahay kasama ka. Para makakain tayo ng sabay. Masyado na ako nakafocus sa trabaho nitong mga nagdaang buwan. Nawawalan ako ng oras para sa'yo. Napalingon siya. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung anong sasabihin kaya tumango na lamang siya. Pilit na tinatago ang ngiting unti-unting sumisilay sa kanyang labi. Mabilis niyang ibinaba ang tingin sa kanyang plato. Baka mahalata pa nito ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi man niya binigkas ang malakas, ramdam niyang umaapaw ang tuwa sa puso niya. At totoo nga, buong hapon ay nanatili sa bahay si Xanthius. Nasa living room ito, nakatutok sa laptop at may ilang tawag na tinanggap. Pero kahit abala, dama pa rin ni Marge ang presensya nito sa bawat sandali. Paminsan-minsan sumusulyap ito sa kanya at magtanong kung okay lang ba siya. Simpleng bagay, ngunit sapat na iyon para hindi niya maramdaman ang lungkot o ang matinding katahimikan ng bahay. Iba pa rin talaga kapag nariyan ang taong mahal mo. Kahit hindi nagsasalita, ang simpleng pag-iral nito sa paligid mo'y nakakapawi ng kung anong bigat sa puso. Lumipas ang mga linggo at tila naging bahagi na ng araw-araw niyang buhay si Xanthius. Kahit gaano ito ka-busy sa trabaho, laging may isang araw sa isang linggo na inilalaan ito para sa kanya. Sa isang araw na yon, buong araw din itong nasa bahay. Kasama siya sa almusal, minsan tumutulong sa pagluluto at sa gabi nanonood sila ng pelikula sa sala. Hindi man madalas ang ganitong mga sandali, sapat na para maramdaman niyang hindi siya nito pinagsasawalang bahala. Isang tanghali, nakaupo siya sa sala habang nagbabasa ng libro. Nakatanggap siya ng text message mula sa kanyang kaibigan na si Sophie. "Girl, kaloka! Alam mo bang ikaw ang headline ng news ngayon? Naiinis ako." Napakunot noo siya habang binubuksan ng link na kasama sa message. Sa unang tingin, mukhang okay pa. May picture nila ni Xanthius sa isang charity event. Magkahawak kamay at pareho pa rin nakangiti. Pero nang mabasa niya ang headline, natigilan siya. Matagumpay na CEO na si Xanthius Buenavista. Ikinasal sa ordinaryong babae. Hindi bagay, ayon sa mga netizens. Doon nawala ang ngiti sa labi niya. Nag-scroll pa siya ng kaunti at sunod-sunod ang mga comment na tila kutsilyong unti-unti ring tumatama sa puso niya. Mukhang mabait si CEO pero ang taste niya questionable. Parang katulong lang yung asawa. Sayang naman si Mr. CEO, ang yaman na sana at napakagwapo pa. Pero bakit naman ganyan ang taste niya sa isang babae? Wala na bang iba riyan? Hindi pa naman siguro siya nauubusan ng magandang babae. Bakit ganyan ang pinili niya? May isa pang nag-reply sa comment na iyon at sinabi, "Nako, patunay lang yan na may pag-asa pa tayong mga pangit na makabingwit ng mayaman at gwapong nilalang." Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Masakit, oo. Pero sanay na siya. Sanay na siyang tawagin ng mga tao na hindi bagay sa asawa niya. Sanay na siyang matahin dahil sa simpleng itsura at pinanggalingan niya. Pero kahit sanay, hindi pa rin madali. Tumunog muli ang cellphone niya. Tumatawag na si Sophie. "Hello?" Mahina niyang bate. "Anong hello? Bakit sobrang kalmado mo pa riyan? You should be mad!" Sigaw pa ni Sophie. "Nabasa mo na ba yung article? Diyos ko, nakakagalit. Ginagamit kayo ni Xanthius para lang sa clout, sa views at sa shares. Grabe na talaga sila." Oo, nabasa ko na.
Sagot niya na mahinang mahina. Napakakalmado mo pa rin. Tawagan mo si Santius para madelete ng mapanirang article na yan. Paimbisagahan niyo na rin. Dapat pinapasara na yung publication na yan eh. May karapatan kayong dalawa, no? Okay lang, Sophie. Hayaan na lang natin sila. Sanay naman ako. What? Hayaan na lang? Girl, come on! Hindi yun okay. Lahat na lang pinapalampas mo. Ginagamit ka na ng mga tao. Pinagkakakitaan pa yung pangalan mo. Tapos wala ka malang ginagawa? Hindi siya agad nakasagot. Tiningnan niyang muli ang article sa screen. Malinaw ang pamagat. Malinaw rin ang insulto. Wala namang mawawala kung mananahimik na lang ako. Mahina niyang sagot. Ayoko ng gulo. Ayoko ma-stress si Santius. Marami na siya masyadong iniisip. Pero paano ka naman? Lagi mo nalang inuuna si Santius. Alam mo bang ikaw nang nilalapastangan ng mga tao dito? Yung dignidad mo, tinatapakan na. And you just keep letting it go. You always let things slide. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Wala nang away. Wala nang drama. Alam ko naman na ayaw mo ng drama, pero girl, hindi ibig sabihin na mananahimik ka lang habang sinasaktan ka. You deserve better than that. Napayuko siya. Tiningnan niya ang picture nila ni Santius sa article. Magkasama, pero tila ngayon ay malayo sa isa't isa. Sasabihin mo ba sa kanya? Tanong muli ni Sophie, mas kalmado na. Hindi ko alam. Mahinang turan niya. Ayoko siyang guluhin sa ganitong issue. Baka isipin niya, maliit lang to. Maliit para sa kanya, pero hindi maliit para sa'yo. Winawalang hiya ka na ng mga tao, oh. Hayaan mo na lang. Yan lamang ang tangi niyang sinabi kaya lalo lang na nainis si Sophie pero wala na rin nagawa dahil nagpasya na siyang palampasin na naman ang nangyari. Sa kabilang banda, abalang-abala si Santius sa pagbabasa ng mga reports mula sa iba't ibang departments nang may kumatok sa pinto. Come in, sabi ni Santius nang hindi inaalis ang tingin sa papeles. Bumukas ang pinto at pumasok si Mia, ang kaniyang confidential secretary. Maayos ang ayos nito, nakasuot ng corporate attire. Ngunit halatang may dalang mabigat na balita. Sa kilos pa lamang nito, napatingin na si Santius. Sir, umpisa ni Mia habang papalapit sa mesa. May gusto po akong i-report na hindi ka aya-aya. Napakunot ang noon ni Santius. Ibinaba niyang hawak na papel at tumingin ng diretso kay Mia. Ano yun? Humugot ang hiniga si Mia bago iniabot ang tablet. May mga kumakalat na naman po kasing articles online. Misleading at halatang paninira tungkol po sa inyo at sa asawa ninyo. Napakunot ang noon ni Santius matapos marinig na kasali roon ang kanyang asawa. Inabot naman ni Mia ang tablet sa kanya. Sa unang scroll pa lang niya sa screen, agad na nagdilim ang kanyang mukha. CEO Santius Buenavista finally ties the knot. But with her? It's official. Santius Buenavista, the most eligible bachelor in the business world, is now rumored to be married. But netizens can't help but ask, bakit siyang napili? His rumored wife, who remains mostly out of the spotlight, is described by insiders as simple, quiet, and very ordinary. Netizens were quick to share their opinions. I thought he'd marry someone from high society or at least a supermodel, tulad ng ex niyang si Ayana. Grabe siya, sobrang lala ng pagbaba ng standards. While some praised the couple for their low-key relationship, others weren't as kind. A trending tweet read, "Successful CEO." Tapos ang jowa, parang extra lang sa teleserye. Puro kasinungalingan, puro pandalait, puro pag-atake sa kanyang asawa. Mabigat ang bawat linya ng nababasa niya habang patuloy siyang nagbabrowse sa article. Nagdilim ang kanyang paningin. Umigting ang panga niya sa galit. Hindi niya kailangang basahin pa lahat.
Isang tingin pa lang sa ibang articles na naroon, alam niya nang walang ibang layunin ng mga iyon kundi siraan at bastusin ang babaeng mahal niya. Sino naglabas nito? Pagalit na tanong ni Xanthius. Isang online tabloid po, sir, pero na-pick up na rin po ng iba. Kumakalat na po sa iba't ibang social media pages, mga repost, screenshots, pati memes. Take it down. Malamig ang boses niya. Call legal. File a harassment case against every publication that share this garbage. I want names. I want accountability. Agad na tumango si Mia. Yes sir, kakausapin ko rin po si Attorney Ramirez para maghanda ng legal complaint. Tiyakin mo na mapapanagot natin sila. Lahat ng may kinalaman. Hindi ako magdadalawang isip pag gumastos ng milyon kung kinakailangan. Huwag lang silang makalusot sa pambabasta sa asawa ko. Understood, sir. Tumalikod si Mia at mabilis na lumabas ng opisina para gawin ang mga utos niya. Pagkaalis ni Mia, muling tumingin si Xanthius sa tablet. Binasa niya ang isa pang article na hindi rin maganda ang nalalaman. Animoy, wala ni isa sa mga article na yon ang may magandang sinabi tungkol kay Marge. CEO marries non-influencer. Netizens question her background. No social media presence. No high-profile background. No famous family name. So who is the wife of billionaire CEO Xanthius Buenavista? Many are surprised that Xanthius Buenavista, who has dated beauty queens and heirs in the past, choose someone so ordinary. Para namang katulong na mula sa probinsyang pinakasalan ng CEO, says one commenter. Others are defending the couple, but many netizens can't help but speculate. Some even believe this could be a publicity stunt or worse, a case of manipulation. Either way, this marriage has officially become the hottest online debate this week. Lalo namang nag-init ang ulo ni Xanthius sa kanyang mga nababasa at lalong gusto niya nang papanagot ang mga nagpapakalat ng balita na ito. Gabi na pero nananatili pa rin siya nakaupo sa harap ng desk. Ang ilaw ng laptop at mga city lights sa labas ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid. May notification sa tablet niya. Incoming FaceTime call mula sa kanyang ina. Mabilis siyang sinagot iyon. Pagkasagot, agad lumitaw sa screen ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Parehong nasa veranda ng bahay nila. Suot ang pang early evening clothes at may bitbit pang tsaa. Anak, ayan ka na naman sa opisina. Hindi ka pa uuwi? Tanong ng mommy niya. Halatang iritado pa rin ang ekspresyon ni Xanthius. I had to stay longer, Mom. May kailangan pa akong asikasuhin. Urgent. About the company? Or about those articles again? Tanong naman ng kanyang ama na tila may nabasa na rin hindi kaaya-aya sa mga articles. Articles? Puro kabastusan. Puro paninira. They're attacking Marge like she's some sort of a joke. Hindi ko kayang palampasin to. Nakita namin yung isa. That's why tumawag kami sa'yo. Mabuti na lang at may alam ka na pala sa mga sinasabi nila tungkol kay Marge. Ang babastos na talaga ng mga tao ngayon. Napatiimbagang siya. Sinubukang kontrolin ang galit. I'm doing something about it. I already told legal to file harassment and defamation cases against the publications. I'm taking them all down. Good. Huwag mo sila hayaang yurakan ng asawa mo. Marge doesn't deserve this. Napakabait na bata. Tapos sisiraan lang nila. Wika ng kanyang ama. She doesn't. She's the kindest woman I've ever known. And now she's being dragged through the mud by people who don't even know her. Napahawak siya sa sentido habang nagpupuyos ang damdamin. I won't let her see any of it. She doesn't need to know. Not now. Baka masaktan lang siya. She doesn't need more stress. But what if she finds out, anak? She'll know eventually.
Nag-aalala pa rin na sambit ng mommy niya. Then I'll deal with it when time comes. Pero habang kaya ko pa siyang protektahan nang hindi niya nalalaman, I will. Hindi niya kailangang malaman na ganito kababoy yung mga sinasabi tungkol sa kanya. Napabuntong hininga si Xanthius. Pinipilit pigilan ang pagngingit-ngit. She always tells me to let things go, to ignore them. But that's not how I work. Hindi ko trabaho ang manahimik habang binabastos ang asawa ko. That's right. You're doing the right thing. At kahit gaano ka kabesi, huwag mong kalimutang damayan ang asawa mo. Emotionally. Iba rin ang mararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin mapakali si Marge. Gabi na, ngunit nananatiling gising na gising siya sa kanilang silid. Nakaupo siya sa gitna ng kama, nakasandal sa headboard, habang nagbabasa ng libro. Ilang ilaw ng lampshade sa gilid ng kama ang tanging nagsisilbi niyang liwanag. Ang orasan sa kanyang tabi ay kanina niya pa paulit-ulit na tinatapunan ng tingin. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang asawa na hindi niya alam kung uuwi ba. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Pumasok si Xanthius. Suot pa rin ang suit at tinatanggal ang suot na necktie. Napahinto rin ito nang mapansing gising pa siya. "Why are you still awake?" Tanong nito at bahagyang nakakunot ang noo. "Hinihintay kita," tugon niya. Marahang ibinaba ang hawak na libro. Lumapit naman si Xanthius sa kanya at walang pag-aalinlangan na marahang hinagkan siya sa noo. "Sorry," mahinang sabi nito. "I had to fix some matters in the office." Ngumiti siya. "It's okay." Tumayo si Xanthius at tumungo sa banyo sabay sabing, "Magsa-shower lang ako." Tumango naman si Marge at muling sinandala ng headboard. Ngunit hindi na kinuha ang libro. Sa halip, hinintay niya na lang ang asawa. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pintuan ng banyo. Lumabas si Xanthius na naka-short na lamang at wala nang suot na pangtaas. Pinupunasan ng buhok gamit ang tuwalya. Matapos matuyo ang buhok, umakyat ito sa kama at tumabi sa kanya. Nahiga na rin siya ng maayos sa tabi nito. Ilang minuto na mahabang katahimikan ang pumuno sa silid hanggang sa binasag na iyon ni Xanth. "Madalas ka pa ba mag-scroll sa social media these days?" Tanong nito. Bahagyang nakatagilid habang nakatingin sa kanya. Umaling siya. "Hindi masyado. Mas gusto ko magbasa lately." Tumangon si Xanthius, pero hindi agad nagsalita. Waring may iniisip ito. "Bakit? May problema ba?" Tanong niya. "Wala naman," sagot nito. Bagamat may kakaibang bigat sa boses. "Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Araceli Oriada from Bulacan, Joyce Tolentino, at Felicidad Carrion. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi na siya nag-usisa pa. Kung may nais itong sabihin, maghihintay siya sa tamang panahon. Tumagilid siya paharap dito at bahagyang ngumiti. "Let's sleep." Hinila ni Xanthius ang kumot at pinaunan siya sa mga braso nito. At ganoon ang kanilang posisyon nang sila ay natulog. Lumipas ang ilang araw at wala namang nabanggit na kahit ano sa kanya si Xanthius. Wala itong sinabi na may bumabagabag dito. Isang linggo ng umaga, nag-aayos si Marge dahil nakagawian na rin nilang mag-asawa na magsimba.
Nakasuot siya ng isang simpleng cream-colored dress na hanggang tuhod. Ang kanyang makapal na kulot na buhok ay maayos na inaayos sa isang half-up style at suot niya ang kanyang salamin. Wala siyang makeup, maliban sa bahagyang tinted lip balm. Pagkababa niya ng hagdan, bumuhad sa kanyang asawa. Nakatayo si Santhio sa malawak na living room. Suot ang isang itim na polo shirt na nakatuck in sa black pants na perpektong bumagay sa matikas nitong tindig. Gaya ng dati, parang modelo itong bumaba mula sa cover ng isang fashion magazine. Napatingin ito sa kanya. Bahagyang kumurba ang labi sa ngiti. Ready? Pinakita pa nito sa kanya ang hawak na susi. Tumango siya. Lumapit na sa kanyang asawa. Magkasabay silang lumabas ang bahay. Tulad ng nakagawian, agad na binuksan ni Santios ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Umupo siya sa passenger seat at agad namang lumibot si Santios para sumakay naman sa driver seat. Pagpasok nito, nag-lean ito sa kanya at maingat na kinapit ang kanyang seatbelt. Ilang segundo silang magkalapit ang mukha. Nang magtamang kanilang mga mata, matamis siya nitong initian. Comfortable? Tanong ni Santios. Tumango naman siya. Habang binabaybay nila ang daan patungong simbahan, tahimik ang simula ng biyahe. Tila pareho ang ninanamnamang presensya ng isa't isa. Ngunit hindi nagtagal, nagsalita si Santios habang nakatingin sa kalsada. After Mass, may gusto ka bang puntahan? Tanong nito. Napaisip naman si Marge bago ngumiti. I want to go to a nature park. Gusto ko lang maglakad-lakad. Yung tahimik. May alam ako. Sagot ni Santios agad. I'll take you there. Pagdating nila sa simbahan, agad na tumigil si Santios sa parking. Muli, bumaba ito at lumibot para pagbuksan siya ng pinto. Bumaba si Marge at agad naman na hinawakan ni Santios ang kamay niya. Magkahawak kamay silang lumakad papasok ng simbahan. Ang ilan sa mga nakasalubong nila ay napatingin sa kanila ng mas matagal pero hindi iyon pinagtuunan ng pansin ni Santios at tumuloy na sila sa loob ng simbahan na maraming tao. Magkatabi ang kanilang upuan. Pareho silang tahimik at nakatingin lang sa harap habang ang pari sa harap ay nagsimulang magbigay ng homilya. Tahimik ang paligid. Tanging tinig lamang ng pare ang umalingaw-ngaw sa loob ng mataas na kisame ng simbahan. At ang pagmamahal, mga kapatid, ay hindi lang para sa mga madaling mahalin. Mahalin natin ang mga nakasakit sa atin, ang mga hindi natin lubos na uunawaan, at lalo't higit, ang mga taong ibinigay sa atin ng Diyos upang makasama habang buhay. Malumanay, ngunit mariing sabi ng pare. Huwag nating kalimutan na ang pag-ibig ay isang desisyong pinaninindigan araw-araw. Hindi ito laging madali, pero ito ang daan, patungo sa tunay na kapayapaan. Saglit na napalingon si Marge kay Santios. Tahimik lang itong nakikinig. Pero ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay ay naging mas mahigpit, mas matatag. Parang sinasang-ayunan nito ang bawat salita ng pare. Nang dumating ang bahagi ng pagsisindi ng kandila at paglapit sa altar para sa ostya, sabay silang tumayo. Marahan siyang inalalaya ni Santios papalapit sa harap. Nang tumanggap sila ng ostya, sabay din silang lumuhod sa altar. May katahimikan sa kanilang panalangin. Lumapit ang pari sa kanila at bahagyang umiti. Inilagay nito ang dalawang kamay sa kanilang mga ulo, sabay sabing, pagpalain kayong dalawa ng Diyos. Magkaibang kaluluwa, ngunit iisang landas. Patatagin nawa ang inyong pagmamahalan sa gitna ng lahat ng pagsubok. Nagpasalamat sila at tahimik nang umalis mula sa altar. Paglabas sila ng simbahan, nagtuloy sila sa gilid kung saan nagsindi ng kandila ang mga tao. Kumuha sila ng tigi-isang kandila. Sabay na sinindihan
at inilagay sa harap ng krus. Pinikit ni Marge ang mga mata at taimtim na nagdasal. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang mga kamay ni Xanthius na marahang humawak sa kanyang bewang. Marahan siyang hinila nito papalapit. Pinasandal sa dibdib nito habang magkasabay silang nakapikit. Alam ni Marge na noon pa man, man of God na ang kanyang asawa. Tahimik ito pero may malalim na pananampalataya. Kung hindi lang ito nag-iisang anak at tagapagmana ng pamilya Buenavista, baka matagal na itong nagpare o pumasok sa seminaryo. Pero iba ang itinakdang landas para dito. At kahit na hindi ito nakasuot ng puting abito, ang puso nito ay nananatiling nakatuon sa Diyos. Sa kabila ng pagiging abala sa kumpanya, sa mga responsibilidad, sa negosyo at pamilya, laging may espasyo sa oras ni Xanthius para sa pananampalataya. Linggo-linggo hindi ito pumapalya sa misa. At ngayon, bilang asawa na nito, si Marge na ang laging kasama nito sa tuwing lumuluhod ito sa harap ng Diyos. Matapos ang misa, dahan-dahan silang naglakad-lakad sa paligid ng malawak na luntiang bakuran ng simbahan. Ang hangin ay malamig at banayad. May dalang samyo ng mga bulaklak na itinanim sa gilid ng daan. Hawak ni Xanthius ang kamay ni Marge. Mahigpit, ngunit banayad. Parang ayaw itong pakawalan kahit saglit. Tahimik lamang sila sa simula habang pinagmamasdan ng paligid. May ilang batang naglalaro sa damuhan. May mga matatandang nakaupo sa mga bangkong kahoy sa ilalim ng mga puno. At may ilan ding mag-asawang tulad nila naglalakad ng magkasabay. Maya-maya tumingala si Marge sa kanya at bahagyang ngumiti. "Can I ask you something?" Tanong niya na ang tinig ay mahina at may kaunting pag-aalinlangan. Xanthius turned to her. His brows slightly raised, but his eyes are warm. "Of course." "What did you pray for earlier?" Tanong niya, curious. "You took quite some time. I even finished mine and you were still kneeling with your eyes closed." Bahagyang natawa si Xanthius, pero malamlam ang mata na tumingin sa kanya. "I prayed for our well-being," panimula nito. "For our marriage. For you. For us to be healthy and happy together. I pray that I never lose sight of what truly matters, even when life gets too loud or too heavy. I ask God to give me strength, to protect you, to understand you, and to treasure you even in moments when I fall short. I prayed for peace, not just for us as a couple, but for your heart too." Tumigil siya saglit sa paglalakad habang nagsasalita si Xanthius. Humarap ito sa kanya at hinawakan ng magkabila niyang kamay. "I know I'm not perfect, Marge," bulong nito. "But when I was kneeling earlier, all I could think of was you. And I asked God to help me become the kind of man you'll never have to question. I just want to be someone you can always count on through everything." Saglit siyang natigilan sa sinabi nito, sapagkat ramdam niya ang bawat salitang namutawi sa labi ng kanyang asawa. May bigat at kasabay na ginhawa. Siya naman ngayon ang tinanong ni Xanthius, "What about you? What did you pray for?" Bahagya namang umiti si Marge at marahang pinisil ang kamay nito. "I prayed for us too," sagot niya. "For our love to grow deeper, even when things get tough. I prayed that no matter what we face, we never forget to hold each other's hand. Just like this." Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa mga mata nito. "I ask God to give me patience, strength, and understanding so I can love you the way you deserve. I also prayed for your protection, for your peace,
and for your heart to always find its way back to me, no matter what. Walang sinabi si Xanthius, pero yumuko ito at hinalikan ng likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ng misa, tulad ng sinabi niya, nagtungo sila sa isang nature park sa labas lamang ng lungsod. Hindi ito matao. Tahimik, maaliwalas, at puno ng mga matataas na puno na nagbibigay ng lilim sa daan. Naririnig niya ang paggaspas ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Ang mga ibon ay tila nagsasayaw sa himpapawid at ang amoy ng damo ay presko. Xanthius walked beside her in quiet calm, his hand never letting go of hers. "You like it here?" Tanong nito habang pinagmamasa ng paligid. "I love it," sagot niya agad sabay ngiti. "It feels like I can finally breathe." Parang nawala lahat ng iniisip ko. "Good." May ngiti sa labi na sagot nito. "That's exactly why I brought you here." Sa dulo ng daanan may maliit na tindahan ng ice cream. Agad silang lumapit at tulad ng bata, sabik si Marge na pumili ng flavor. She chose strawberry, her favorite. Si Xanthius naman ay vanilla. Pagkaabot ng ice cream sa kanila, agad niya iyong tinikman. Tinawanan pa siya nito nang malagyan ng kaunting ice cream ang gilid ng labi niya. "Here," bulong nito, sabay punas ng tissue. "You're still messy even with dessert." Naglakad sila hanggang sa may nakita silang bench sa ilalim ng malaking puno. Umupo sila roon, magkatabi, habang unti-unting natutunaw ang ice cream sa mainit na tanghali. Ngunit sa ilalim ng dilim at sa preskong hangin ng parke, wala ni isa sa kanila ang nagmadaling ubusin ito. Sa mga sandaling yon, habang nakaupo sila roon, marahang kumakain ng ice cream, sabay paminsang nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Napatingin si Marge kay Xanthius at doon niya naramdaman na para bang isa talaga siyang tunay na mag-asawa, na hindi lamang sila ikinasal dahil sa isang kasunduan, kundi dahil sa mahal talaga nila ang isa't isa. She leaned her head on his shoulder and whispered, "Thank you for today." Xanthius tilted his head slightly, letting it rest against hers. "You don't have to thank me. I'd bring you here every week if it means you'll smile like that." Naging masaya sila nitong mga lumipas na buwan. At dahil lagi ring pinaparamdam sa kanya ni Xanthius na mas mahalaga siya kaysa trabaho nito, at ni minsan ay hindi nito ipinadama sa kanya na napipilitan lamang ito sa kasal na to. Sumapit na ang araw ng kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa. Isang linggo bago ito, alam lang ni Marge na may pupuntahan sila ni Xanthius. Ngunit ayaw nitong sabihin kung saan. Sinabihan lamang siyang mag-empake at magdala ng mga summer outfits. Tumalima na lamang siya. At sa mismong araw ng kanilang anibersaryo, sa pagbukas nila ng pintuan ng kanilang suite sa Bali, Indonesia, hindi niya napigilang mapatitig at mamangha. Nanlalaki rin ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. The entire suite was decorated with floating balloons in white and gold, each one carrying a tiny note hanging by a ribbon. May mga rose petals na nagkalat sa sahig na nagle-lead tungo sa kama na may heart-shaped rose petals din. May mga fresh flowers na nakalagay sa bawat sulok ng silid. At sa bintana, tanaw ang karagatan na kalmado, bughaw, at tila ba nakikiisa rin sa pagdiriwang na ito. Muling humarap sa kanya si Xanthius. Nakasimpleng white linen shirt at beige slacks at may matamis na ngiti na sumupil sa labi nito. "Happy anniversary," bati nito. Napangiti naman si Marge. Ang puso niya ay tila naging bulak sa lambing ng sandaling yon. Walang salita ang makakapantay sa nararamdaman niyang tuwa. "Thank you," bulong niya rin, sabay yakap sa asawa. Mahigpit, mainit. "Thank you for making this marriage feel like a blessing," dagdag pa niya.
Later that evening, pagkatapos silang magpahinga at ayusin ang sarili, dinala siya ni Xanthius sa isang eleganteng restaurant na may panoramic view ng dagat na makikita pa rin dahil sa mga ilaw kahit pa gabi na. Pagpasok pa lang nila, muling namangha si Marge. A private table was set just for them, candles glowing warmly, fairy lights above them, and live soft music playing from a violinist at a distance. Sa mismong mesa may nakalagay na bouquet of white and red roses. Pinaghila siya nito ng upuan at nang makaupo siya, ay naupo rin ito sa tapat niya. Inabot nito ang bulaklak at iniabot sa kanya. "Happy anniversary, love," he said gently. She smiled, holding the bouquet close to her chest. "This is too much, Xanthius." "It's never too much for you." Nagpatuloy ang kanilang dinner date sa gitna ng mga bituin at malamig na simoy ng gabi. Nagtawanan sila sa mga simpleng kwento. Nagkatitigan sa bawat sagot at sa bawat tahimik na saglit. Ramdam ni Marge ang lalim ng respeto ni Xanthius sa kasal nila. Akala ni Marge ay doon na natapos ang sorpresa ng kanyang asawa. Ngunit gaya ng laging nangyayari kapag si Xanthius ang may pakana, laging may kasunod. Laging may higit pa sa inaasahan. Pagkatapos ng dessert habang naglalakad sila papunta sa terrace ng restaurant na may view ng buong baybayin, inabot ni Xanthius ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. She blinked in surprise. "What's this?" Ngumiti si Xanthius. "Another gift. Open it." Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang eleganteng necklace. Isang mamahaling kwintas na may maliit na heart-shaped diamond pendant. Napatingin siya kay Xanthius. Hindi siya makapaniwala. "Xanthius, this is beautiful." "I saw it and thought of you," sabi nito habang kinukuha ang kwintas mula sa box. "May I?" Tumango siya, bagyang tinaas ang buhok. Maingat na isinabit ni Xanthius ang kwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay tumama sa kanyang balat. "There, perfect," bulong nito. Paglabas nila sa terrace, inakay siya nito papunta sa dulo, kung saan may nakahanda ng maliit na lounge area. At bago pa man siya makatanong, biglang may narinig na siyang putok mula sa kalangitan. Sunod-sunod na fireworks ang sumabog sa ibabaw ng dagat. Mga makukulay na palamuti sa langit at tila lumilikha ng sining sa dilim ng gabi. She gasped. "Xanthius!" "I know you love fireworks," sabi nito habang ang mga mata ay nasa kanya at wala sa kalangitan. "So I had them prepare this. Just for tonight." Her eyes welled up. Hindi dahil sa luha ng lungkot, kundi dahil sa sobrang tuwa. "Thank you," mahinang sabi niya habang nakatingala, sabay yakap sa asawa. Pero hindi pa doon natapos ang sorpresa. Kumalas siya sa yakap at may kinuha mula sa kanyang purse. "My turn?" sabi niya habang inaabot dito ang maliit na box. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito. Curious. "You got me something?" "Of course. Open it." Pagbukas nito ng kahon, lumabas ang isang masculine silver chain necklace. Simple, ngunit classy. May maliit na pendant na may nakaukit na letra. M and X. Ang first letter ng kanilang mga pangalan. "You like it?" tanong niya. "I love it," sagot naman ni Xanthius. Ngumiti ng malaki at yumuko pa bahagya para maisuot niya dito ang kwentas. Ngumiti naman si Marge. Kinuha ang kwentas at isinuot iyon sa leeg nito. "Happy anniversary." "Thank you, love." Nagulat siya nang biglang hinapit ni Xanthius ang kanyang bewang. Mariin siyang niyakap at walang alinlangang hinalikan sa labi. She froze for a second, out of surprise, but then melted into the kiss.
And just as their lips met fully, another wave of fireworks exploded behind them, lighting up the sky like a grand celebration of their love. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot at tila ba sila lamang ang tao sa mundo sa mga sandaling yon. Lumipas ang ilang buwan, wala nang magdiwang sila ng anibersaryo ni Cynthia sa Bali. Buong akala ni Marge ay magiging mas magaan na ang lahat. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, sa pag-alis ng asawa para sa isang business trip sa Europe, tila sa kanya naman napunta lahat ng bigat at responsibilidad. Siya ang kinatawan ni Cynthia sa ilang charity events at business parties. Araw-araw siyang nakangiti, nakikipagkamay, nakikinig sa mga talumpate at binabati ng mga taong halos hindi niya kilala. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, naroon ang pagod, ang bigat ng mga mata at ang tahimik na pagsusumamo ng kanyang puso na sana'y makauwi na siya sa isang yakap na pamilyar. Mabigat ang bawat hakbang niya palabas ng event hall. Sa isang sulok, naghihintay si Sophie, ang kaibigan niya na sinasamahan siya sa mga events dahil alam nito na hindi pa siya sanay sa ganitong mga bagay. May hawak itong cellphone at halatang alanganin kung paanong sasabihin ang hawak na balita. "Sophie?" tanong ni Marge, bakas ang pagod sa boses. Napakagatlabi si Sophie bago marahang iniabot ang screen. "I think you should see this." Napatitig si Marge sa post, isang larawan na malinaw na kuha sa isang restaurant. Doon makikita ang nakaupo si Xanthius, kaharap ang isang pamilyar na mukha, ang ex-girlfriend nitong si Ayana Santos, ang dating Miss World at kasintahan ni Xanthius bago sila ikinasal. Sa ilalim ng post ay may headline ng isang article. Spotted, Xanthius Benavista seen having dinner with former flame Ayana Santos. Are they rekindling the past? At higit pa sa larawan, ang mga komento, ang tila patalim na sumaksak sa kanyang puso. Mukhang iiwan na ang asawa niyang mukhang probinsyanang katulong. Mabuti naman, hindi naman sila bagay nun. Mas bagay talaga sila ni Miss World. Wala talagang forever, kahit si Xanthius, nanloko. Bumilis ang pintig ng puso niya, nanlamig ang kanyang palad, para siyang hiniwa mula sa loob. Tahimik, marahan, ngunit matalim. Hindi niya namalayang tumutulo na ang luha sa gilid ng kanyang mata. "Marge," mahinang tawag ni Sophie. Agad siyang tinamayan. "I know this is hard to see. But please don't believe everything you read online. Alam mo hindi gayan si Xanthius." "Bakit niya kasama si Ayana?" Garalgal na tanong niya. Bahagyang nanginig ang labi. Niyakap niya si Sophie. "Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko may dahilan kaya sila nagkita. Hindi ba't matagal naman na silang wala ni Xanthius? Bago ka pa man makilala ng asawa mo, wala na si Ayana sa buhay niya. Kaya sigurado ako na may dahilan ng pagkikita nila. At hindi yun pareho ng sinasabi ng mga tao na nagkabalikan na sila." Sa kabila ng sinabi ni Sophie, hindi pa rin gumaan ang nararamdaman niya. Pagod siya. She's really exhausted. Emotional. She'd been sick too. Madalas siyang mahilo at masukat siguro dahil doon kaya lalo lang siyang naging emosyonal. "I'm not okay," mahinang sabit niya. "I've been trying to act like I am. Pero pagod na ako. And now this?" Hinaplos ni Sophie ang kanyang likod. "Talk to him. Talk to Xanthius first. You know him more than anyone. He's a man of God. A man of his word. Kung may isang lalaking malabong gumawa ng kasalanan sa asawa niya, it's him." Napatingin si Marge sa langit. Sa labas ng event hall, madilim. Tila mabigat ang ulap. Pero sa dulo ng tanaw niya ay may ilaw pa rin. Masyado siyang nag-iisip nitong mga nagdaang araw. Hindi lang dahil sa sunod-sunod na mga event na kailangan niyang daluhan, kundi pati na rin sa mga salita at imaheng paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mula sa article na nakita niya. Mula sa mga komento na parang unti-unting binabawasan ng kumpiyansa niya sa sarili.
Wala siyang maayos na tulog. Kahit anong pilit niyang iwasan ng pagod, ang kaba, ang sama ng pakiramdam niya ay sinasakal siya ng dami ng iniisip niya. Isang gabi habang nakaupo siya sa kama, hawak ang kumot at nakapatong ang cellphone sa kadungan niya, biglang nag-ring ito. Nang makita niya ang pangalan ni Cynthia sa screen, hindi niya alam kung dapat ba siyang huminga ng maluwag o kabahan lalo. Sagot niya sa tawag. Hello? Pagkarinig pa lang ng boses nito, ramdam na agad niya ang pagod. Malalim ang boses at tila may paghinga sa pagitan ng mga salita. Hey, love, ani Cynthia's. I just finished isang meeting. Why are you still awake? Hindi ako makatulog, sagot niya. Pilit pinapatatag ang boses. How are you? You sound a bit off. Is everything okay? Saglit siyang napatingin sa labas ang bintana. Gusto niyang tanungin. Gusto niyang banggitin ang tungkol sa article. Ang tungkol kay Ayana. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi dahil sa takot na marinig ang sagot, kundi dahil sa wala lang talaga siyang kumpiyansa na itanong ang tungkol doon. I'm okay, sagot niya ng mahinahon. Just tired? Are you sure? Muling tanong pa ni Cynthia's. May pag-aalala sa halata sa tono. Yes, ayos lang ako. Saglit na katahimikan ang sumunod bago muling nagsalita si Cynthia's. How were the events? Are they treating you well? I heard you attended the Valmore's gala tonight. Yes, I did. It went fine. Everyone was kind. But are you okay doing all of these? Kung nahihirapan ka, I can send someone else in your place. You don't have to push yourself too hard. Napangiti siya kahit hindi nakikita ni Cynthia's. I want to be there. I'm your wife. I should be the one attending, and besides, I want to support you. Tahimik muli si Cynthia's, tila iniisip ang susunod na sasabihin. Still, I want to be the one beside you, not you facing everything alone. Huminga ito ng malalim. I'll try to finish everything as fast as I can. Maybe I can move my flight earlier. I want to come home and be with you at these events. I hate missing them. Missing you. May kung anong kirot at aliw na sabay na dumampi sa puso ni Marge. Tila lalong nahirapan ng dibdib niya. It's okay, sagot niya. I know you're doing your best. I understand. Humaba pa ang kanilang pag-uusap. Pinag-usapan nila ang simpleng mga bagay. Kung kumain na ba siya, kung anong balita sa business, kung kamusta ang staff. Sa bawat minuto ng tawag, ramdam niya ang distansya at ang pangungulila. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang sarili niyang takot. Kahit may pagkakataon na siyang itanong ang tungkol sa nakita niya, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Sa huli, natapos ang tawag sa isang good night mula kay Cynthia's. Isa na namang gala ang kailangan niyang daluhan sa sumunod na araw. Kahit pakiramdam niya ay pagod na siya. Sa katawan, sa isip at sa puso, pinilit pa rin niyang maging presentable. Simple lamang ang suot niya. Isang eleganteng navy blue dress na hindi sobrang mahal, hindi rin sobrang agaw pansin. Ngunit sapat na para magmukha siyang kagalang-galang. Hindi siya nagpagawa ng buhok sa salon. Hindi siya nagpatawag ng stylist. Wala siyang energy para doon. Kasama niya ang sekretary ni Cynthia sa Simia na inutusan nitong samahan siya at bantayan. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, naramdaman na agad ni Marge ang mga matang nakatuon sa kanya. Sunod-sunod din ang pag-flash ng mga kamera. At habang papasok sila sa Grand Ballroom, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga tao. At mas mabigat pa ang mga salitang sunod-sunod na ibinubulong sa paligid. Yan na pala yung asawa ni Cynthia's. My God, ang layo sa Ayana. Mukha lang siyang ordinaryong empleyada. Ano kaya nakita sa kanya ni Mr. Buenavista at siyang pinakasalan, ano? I heard nga na nagkita ulit si Cynthia's at si Ayana habang nasa ibang bansa sila. Baka bumalik na siya doon. This one's clearly not on his level. Napapikit si Marge habang naglalakad. Pilit pinapanatiling tuwid ang likod at matibay ang hakbang.
Sa bawat salita, pakiramdam niya ay tinatanggalan siya ng dignidad. Parang hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao gamit ang mga mapanghusga nilang mata at mapanirang mga salita. Napansin ito ni Mia na agad lumapit sa tabi niya. Bahagyang yumuko para ibulong sa kanya. "Do you want me to say something to them, ma'am?" Tanong ni Mia, may bakas ng galit at concern sa boses nito. Umiling si Marge at mahinang sagot. "No, let them be." Tumango si Mia, ngunit hindi nito na itago ang iritasyon. "They're being cruel, ma'am. Kapag nalaman nito ni Sir, ay hindi siya matutuwa." Huminga ng malalim si Marge at pilit ngumiti, kahit bahagyang nanginginig ang kanyang labi. "I know, but if I react, they'll just think they're right. I'd rather stay quiet." Naupo sila sa isang mesa sa tabi. Medyo malayo sa crowd pero tanaw pa rin ang main stage. Tahimik lamang si Marge habang pinagmamasdan ang mga naglalakad. Nagkakatuwaan na tila hindi nauubusan ng sasabihin tungkol sa kanya. Sa loob-loob niya gusto niya nang umalis. Gusto niyang tumakbo palabas at iwan lahat. Pero hindi niya ginawa. Dahil asawa siya ni Xanthius at dahil may dignidad siya, kahit papilit itong inaagawan ng iba. Tahimik na lumingon si Mia sa kanya at saka marahang sinabi, "You don't deserve this, ma'am. Kapag nandito si Sir, hindi niyo po papalagpasin ang lahat ng to. I just want you to know that." Ngumiti naman si Marge, pilit pa rin, ngunit sa boses niya, lumabas din ang bigat. "It adds to the stress, Mia. All of this, the events, the expectations, the eyes, the words, everything. I'm so tired." "Sinabi niyo na po ba kay Sir Xanthius?" "No. Ayokong dagdagan ng alalahanin niya." Patuloy ang bulungan sa paligid habang nakaupo lamang si Marge sa kanyang mesa. Pinipilit maging mahinahon kahit ramdam niyang tila siya ang sentro ng usapan ng lahat. Kahit saan siya tumingin, may mga matang palihim na sumusukat. May mga bibig na bumubulong. At may mga ngiting punong-puno ng panghuhusga. Biglang nag-iba ang atmosphere ng ballroom. Ang dating usap-usapan ay naputol nang marinig ang mga excited na bulungan ng mga bisita. Lumingon ang lahat sa entrance. Paglingon ni Marge, nakita niya ang isang babae na parang mula sa ibang mundo. Ang dating Miss World na si Ayana. Nagsimula ang masigabong pagbulungan. "Oh my God, it's her. She looks even better in person. Still the queen." Napakaganda ni Ayana sa suot nitong eleganteng fitted gold gown. Perpektong naka-makeup at tila kumikislap ang balat sa ilalim ng chandelier lights. Ang bawat takbang nito ay puno ng kumpiyansa at ganda. Lumapit si Ayana sa kanila. Bakas ang isang mapanuksong ngiti sa mga labi. Tumigil ito sa harap ni Marge at bahagyang yumuko para makipagbeso. Pero ramdam ni Marge na may halong pagkunwari ang kilos nito. "Hi, I'm Ayana." Malambing nitong wika. Pagkatapos ng beso, saglit siyang tumingin kay Marge mula ulo hanggang paa. "I didn't know Xanthius would end up falling for someone like this," she said with a sweet smile that didn't match the venom in her words. "But then again, love works in mysterious ways, right?" Napalunok si Marge, ngunit pinilit ang sarili na ngumiti ng maayos. "Yes, it does," tipid niyang sagot. Pagkaalas ni Ayana ay tila biglang naging mas mabigat ang paligid para kay Marge. Muling nagsimula ang mga bulungan, pero ngayon ay mas lantaran. Habang naglalakad si Ayana palayo, sumunod dito ang ilan sa mga kaibigan nito. Ilan sa kanila ay pamilyar kay Marge, mga socialites na madalas niyang makita sa charity events. Ngunit ngayon, halata ang intensyon ng kanilang mga titig at tawa. Naglakad sila malapit sa mesa ni Marge at sabay-sabay na parang sinadyang pag-uusap ng malakas. "Is that really her? I thought she was part of the wait staff. No wonder he's working overtime lately. Must be looking for a way out. Poor thing, she looks so out of place." At sabay-sabay silang nagtawanan. Pakiramdam ni Marge ay para siyang unti-unting nilulunod sa kahihingan. Uminit ang kanyang tenga.
Naninikip ang dibdib niya at parang gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Hawak niya ang wine glass sa mesa pero hindi niya ito magawang itaas para uminom. Baka makita nilang nanginginig ang kanyang kamay. Nilingon siya ni Mia at mariing bulong. I can't believe this. Do you want to leave? Umiling si Marge. Pinilit ang isang mahinang ngiti. No, I'll stay. I won't let them ruin me. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya, ang lungkot, galit, hiya at pagod, hindi niya piniling lumaban. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw niyang madabay ang pangalan ng Buena Vista. Ayaw niyang bumaba sa level ng mga nananakit sa kanya. Kaya't nanatili siyang nakaupo, tahimik na nilulunok ang lahat ng sakit. Pinipilit na maging matatag. Pero sa loob niya, ramdam niyang unti-unti siyang nababasag. Pagkatapos ng gala, sobrang tahimik lang si Marge habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Sa tabi niya si Mia na hindi matigil sa pagsasalita. Nagtatanong kung ayos lang ba siya, kung gusto ba nitong kumain muna, o kung gusto niya ba ng kausap. Pero si Marge ay hindi sumasagot. Tila malayo ang tingin niya sa labas ng bintana, habang ang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Ma'am, ayos ka lang po ba? Tanong muli ni Mia. Bahagyang kinakalabit siya. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga sinabi ni Ayana. Ang pagtawa ng mga tao at ang mapanuyang tingin. Para siyang bingi sa lahat ng mga nasa paligid. Sobrang lalim ng iniisip niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang lugar saan magdako ng mundo. Pagsapit nila sa bahay, binati sila ng ilang kasambahay. Pero hindi man lang niya pinansin ang mga ito. Diretso siyang naglakad paakyat sa hagdan. Walang kahit isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, kahit na sobrang bigat na ng nararamdaman niya. Nangingibabaw ang pagkapagod, hindi lamang sa katawan kundi sa emosyon, sa puso, sa isip. Lahat parang sabay-sabay nang bumigay. Kinabukasan napakabigat ng kanyang katawan. Nahihilo siya, masakit ang ulo at tila umiikot ang paligid. Hindi pa siya kumakain ng maayos itong mga nakaraang araw at sobrang stress ang dinanas niya. Pilit siyang pumangon at naglakad pa ibaba ng hagdan kahit na pinanghihinaan siya. Habang hawak ang railing, huminto siya sa gitna ng hagdanan. Napakapit siya ng mahigpit. Kumirot ang ulo niya. Nanikip ang dibdib. What's happening? Bulong niya habang unti-unting nagdidilim ang paningin niya. At sa isang iglap, bumitaw ang kanyang kamay. Nawala siya sa balanse. Ma'am Marge! Sigaw ng isang kasambahay mula sa ibaba. Pero huli na. Nahulog siya sa hagdan. Gumulong pababa. At umampas ang katawan niya sa kahoy na sahig. Mabilis na dumaloy ang dugo mula sa ilalim ng kanyang palda. Hindi siya gumagalaw. Nagkagulo ang buong bahay. Tumawag ng ambulansya! Bilis! Sigaw ng isang kasambahay habang lumapit kay Marge. Nanginginig ang mga kamay. Ma'am! Ma'am, gising po! Ngunit hindi na siya sumasagot. Nang malaman ni Sanfius ang balita mula kay Mia, agad siyang nag-book ng pinakamabilis na flight pa uwi. Walang inaksayang oras. Hindi niya alintana ang pagod, ang time zone, ni ang mga meeting na naiwan niya sa ibang bansa. Isang tao lang ang nasa isip niya, si Marge. Matagal ang flight kaya lalo lang siyang nag-alala para sa asawa. Pagdating niya sa ospital, halos sumabog ang dibdib niya sa kaba. Agad siyang inihatid ng mga nurse sa silid kung saan nakakonfine ang asawa niya. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Marge. Maputla, tahimik, at tila walang ganang kumilos. Ang mga mata nito ay pagod na pagod, tila wala ng luha na mailalabas. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Hey, he said softly. How are you feeling? Dahan-dahang tumangulang si Marge. Hindi man lang siya makatingin ng diretso sa mga mata niya. I just want to rest. Mahina at tipid ito ang sabi, bago ipinikit ang mga mata. Nag-aalangan namang hinaplos ni Santios ang buhok nito, tsaka hinalikan sa noo. Okay, he whispered. You rest, love. I'm right here beside you. At nanatili siyang tahimik sa tabi nito. Hawak ang kamay nito
habang ang puso niya ay puno ng pangamba. Ilang minuto ang lumipas bago dumating ang doktor upang i-check ang vital signs ni Marge. Nang matapos ito, tinanong ni Xanthius kung maaari niya bang makausap ang doktor sa labas. Tumango ito at naglakad silang dalawa palayo sa silid. Pagkalabas nila, kaagad siyang nagtanong, "Doc, how's my wife?" "Really?" Tumingin ng diretso ang doktor sa kanya. "She's stable now, Mr. Buenavista, but she needs complete rest and no stress from here on." Tumango si Xanthius. "All right, I'll make sure of that. But what exactly happened to her?" Saglit na tumahimik ang doktor bago nagsalita. "She had a miscarriage." Napatigil si Xanthius. Halos hindi siya makapagsalita. "What?" Bulong niya at nanlaki ang mga mata. "She was pregnant?" Tumango ang doktor. "Yes, it was very early in the pregnancy. The fall caused the miscarriage. But," napabuntong hininga ito, "frankly, Mr. Buenavista, stress was a major contributing factor. Her vitals and record show signs of extreme emotional fatigue. Her body has been under a lot of pressure." "She's never told me she was pregnant." Mahina niyang sabi, habang nilingon ng silid kung nasaan si Marge. "She probably didn't know either, but her body gave up. And now more than ever, she needs rest. Not just physically but emotionally too." Dagdag ng doktor bago ito tumango at muling bumalik sa station. Dahan-dahang bumalik si Xanthius sa silid. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Marge. Gising na. Nakatingin sa kanya. Halata sa mga mata nitong puno ito ng takot, ng guilt at ng sakit. Lumapit siya at naupong muli sa tabi nito. "The doctor told me everything," he said gently. Bigla na lang namuo ang luha sa mga mata ni Marge at napapikit siya. At bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. I'm sorry," she cried in between sobs. "I lost the baby. Our baby." Agad siyang niyakap ni Xanthius. Mahigpit, walang pag-aalinlangan. Hey, no, it's not your fault," he said firmly. His voice was cracking as well. "Please, don't say that. None of this is your fault. I should have been there. I should have protected you better." Mas lalong humagulhol si Marge sa dibdib niya habang yakap niya ito ng buong buo. "I didn't know I was pregnant. I've just been so tired, so overwhelmed." "Shh, you're okay now. I'm here, Marge. I'm here and I'm not going anywhere." Hinalikan niya ang buhok nito, paulit-ulit habang pinapakalma ito. Kinabukasan habang nagpapahinga si Marge sa ospital, dumating ang mga magulang nito mula sa probinsya. Halatang pagod sa biyahe, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Agad silang sinalubong ni Xanthius. May bahid ng guilt sa kanyang mga mata habang pinapasok sila sa loob ng ospital. Nang makitang mahimbing ang tulog ni Marge, lumabas muna sila ni Xanthius kasama ang magulang nito upang makapag-usap sa lounge ng ospital. Tahimik ang una nilang sandali. Lahat ay tila nag-iingat sa sasabihin. Hanggang sa naunang magsalita si Xanthius. Mababa ang tinig, puno ng bigat sa dibdib. "I'm really sorry for what happened. I should have protected her. If I didn't let her attend all those events on my behalf, if I just stayed and handled things myself, she wouldn't have been this stressed. Maybe she wouldn't have lost the baby." Napatingin ang ina ni Marge sa kanya. Puno ng malasakit ang titig nito. "You shouldn't blame yourself, anak," mahinahon niyang sabi. "No one wanted this to happen. It's not your fault." Tumango naman ang ama ni Marge. Sabay tapik sa balikat ni Xanthius. "And knowing our daughter," he added, "I'm sure she wanted to do all those things. She was never the type to be forced into anything. She wanted to support you because she loves you." Napakunot ang noo ni Xanthius. "She loves me, yes.
But she didn't have to go that far. She's done so much already. Nagkatinginan ng mag-asawa at saka napangiti ang ina ni Marge. Isang ngiting puno ng pag-unawa. You don't know the whole story, do you? Natahimik si Xanthius. What do you mean? Huminga ng malalim ang ama ni Marge bago nagsalita. Even before you got married, even before you knew her well, she already loved you. The moment she heard about the crisis your company faced back then, the scandal, the losses, everything, she didn't hesitate to help. Napalingon si Xanthius, gulat na gulat. She helped? How? She sold the land she inherited from her grandmother. Sabi ng ina nito, that was the only thing left to her from our family. She sold it just so she could invest in your company. She didn't even want credit. She just wanted to help. But why would she do that? She barely knew me. Ngumiti ang ina ni Marge, pero may luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Because she believed in you. You may have not noticed, but she admired you from afar for a long time. She believed that someone like you deserved to be helped to succeed. Napahilamos siya ng mukha. Tila ba biglang nawala ang lakas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. She even worked so hard to buy the land back eventually. Dagdag pa ng ama. She got a job to save money. But unfortunately, tumigil saglit. Nagpigil ng galit. She had a boss who disrespected her. He took advantage of her appearance. That's when she decided to start dressing down, to hide her beauty, just so she could protect herself. Nakulong man ang boss niya kaso nadala ni Marge ang trauma. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit sa sarili, awa, o mas malalim pang sakit na hindi niya agad nakita ang lahat ng yon. Why didn't she tell me any of this? Bulong niya. Because she never wanted you to feel in debt to her. Sagot ng ina. She didn't help you because she wanted something in return. She helped you because she loved you. And she still does. Even now. Tahimik na tumulo ang luha ni Xanthius at hindi niya na pinigilan. She went through so much. And I didn't even notice. I was too caught up with everything else to even ask how she was doing. Lumapit ang ama ni Marge at muling tinapik ang kanyang balikat. What matters now is that you're here. Be the man she believed in. Be the reason she keeps fighting. Tumango si Xanthius, marahan pero puno ng determinasyon. Tumingin siya sa silid kung saan naroon si Marge at para bang muling nagising ang puso niya sa totoong halaga ng babaeng pinakasalan niya. Habang nakaupo si Xanthius sa tabi ng natutulog na asawa, muling tumatak sa isipan niya ang mga sinabi ng mga magulang ni Marge. Sa bawat salitang nalaman niya, lalong bumigat ang dibdib niya sa guilt. Nangako siya sa sarili na mula sa araw na to, hindi na muling masasaktan ng asawa niya. Hindi niya nahahayaang maranasan pa nito ang sakit at pang-aalipusta. Kinabukasan, nag-set siya ng meeting sa isang kilalang cafe sa lungsod. Ang kaharap niya ngayon ay ang ex niyang si Ayana na kahit walang halatang pagsisisi sa muka, ay may bahagyang pagkailang nang makita si Xanthius na seryoso at malalim ang tingin. Thanks for meeting me. Bati ni Ayana, subukang ngumiti. Pero hindi siya pinansin ni Xanthius at diretso nagsalita. I know what you've done. Napakunot ang noon ni Ayana. What are you talking about? Don't play dumb with me. Malamig ang tono ni Xanthius. Didn't I agree to talk to you in Italy? Only because I wanted to personally ask you to stop liking and engaging in posts about us? Because we're over. I made that clear. I did stop. You agreed, yes. But what you did to my wife? Nagtiimbagang siya sa inis.
I didn't expect you to go so far as to publicly humiliate her. You insulted her in front of everyone. You and your little circle of so-called friends. Napaatras si Ayana sa kinauupuan niya. Bahagyang nabigla sa pananalita ni Xanthius. I can file a case against you, tuloy ni Xanthius. But I know my wife. She's kind. She wouldn't want that. Especially since you're not the only reason she was under stress. But mark my words. Diretso siyang tumingin sa mga mata nito na puno ng sindak. If I ever find out that you have anything to do with hurting her again, emotionally, mentally, in any way, kahit masira pa ang career mo, I will not hesitate to file a case against you. Hindi na hinintay ni Xanthius ang sagot ni Ayana. Tumayo na siya at iniwan ito. Tahimik, gulat, at hindi makapagsalita. Sa ospital habang nakaupo si Marge sa kama at pinagmamasdan ng langit sa bintana, tahimik itong napalingon ng bumukas ang pinto. Si Xanthius iyon, may dalang mainit na sabaw at ngiti sa labi. Lumapit siya tahimik na iniabot ang pagkain, pero mas seryoso ang titig niya ngayon. I will protect you from now on. May hinahon niyang sabi habang hawak ang kamay ng asawa. I won't let anyone hurt you ever again. I promise. I won't leave you alone to face the world. Naantig naman si Marge sa sinabi nito. At kahit halatang pagod pa rin ang katawan, ngumiti ito ng marahan. Thank you for staying. Dahan-dahang yumuko si Xanthius at tinalikan ito sa labi. Banayad pero puno ng damdamin. Nang kumala siya, tinanaw niya ang mukha ng asawa, tsaka inilapit ang noon niya rito. I love you. Natigilan si Marge, halatang gulat sa narinig. Muling tiningnan niya si Xanthius sa mga mata, na para bang tiniyak kung totoo ang kanyang narinig. Ngumiti si Xanthius, bahagyang tumulo ang luha sa mata. I love you so much, my wife. I'm sorry I didn't tell you this sooner. But I fell in love with you the moment I saw you walk down the aisle to me. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Marge. Gumulong ito sa kanyang pisngi habang pinipilit ang isang ngiti. I love you too. Mahina pero tapat ang tinig nito. Hinila siya ni Xanthius sa isang yakap. Mahigpit at puno ng pangako. Wala nang kailangang salita pa. Matapos malaman ni Marge na mahal din siya ni Xanthius sa kabila ng itsura niya at higit pa roon, handa itong gawin ng lahat upang protektahan siya. Unti-unting gumaan ang pakiramdam niya. Sinabi rin sa kanya ni Mia, isang araw habang nasa ospital pa siya, na kinasuhan pala ni Xanthius ang ilan sa mga taong nagpapakalat ng malicious posts online laban sa kanya, kahit hindi niya ito alam noon. He did it quietly, ani Mia, habang hinahaplos ang kanyang kamay. Because he didn't want to stress you more. He just wanted to protect you. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang insidente, napangiti si Marge ng taos. Mabigat pa rin sa loob niya ang pagkawala ng kanilang anak. Masakit at mahirap tanggapin. Ngunit dahil sa hindi siya iniwan ni Xanthius at dahil sabay nila itong hinarap, unti-unti ring napawi ang lungkot. Nakayanan nilang lampasan iyon. Makalipas ang ilang linggo habang magkasama silang kumakain ng hapunan, biglang nagsalita si Xanthius. There's something I want to do. Something long overdue. What is it? Tanong ni Marge, sabay kuha ng isang peraso ng tinapay. I want to formally introduce you as my wife to the public. Sabi ni Xanthius, diretso at matatag ang tinig. No more hiding. No more questions. No more malicious speculations. You deserve to be seen. You deserve to be honored. Dumating ang gabi ng anniversary party ng Buena Vista Corporation. Elegante ang venue. Gintong kortina, kristal na chandelier at napakaraming bisita mula sa mundo ng negosyo at media. Nasa taas ng stage si Xanthius. Suot ang kanyang signature black suit, hawak ang mikropono. Good evening everyone, panimula niya.
Tonight marks another successful year of our company. But before we celebrate the milestones, allow me to do something more important. Something personal. Tahimik ang lahat. May mga kumukuha na ng video, curious kung ano ang sasabihin ng CEO. Many of you have been curious about my private life, especially about someone you've seen but never really noticed. Tumingin si Cynthia sa gilid ng stage at ngumiti. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet my wife. Mabagal na lumakad palabas si Marge. Suot ang isang eleganteng off-shoulder white gown na simple pero classy. Nag-ayos siya, pero pa hindi para magbago, kundi para ipakita kung sino talaga siya. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Marami ang tila hindi makapaniwala. Si Marge, ito ang babaeng dati nilang hindi pinapansin. Ang dating ordinary na mukha sa tabi ng isang CEO. Ngunit ngayon, parang biglang nagliwanag ang buong paligid dahil sa presensya niya. Napakaganda niya. Kahit simple lang ang make-up ay lalo siyang gumanda na lahat ng bisita ay halos malaglag ang panga at gulat na gulat ang tingin sa kanya. Siya ba talaga yon? Ang asawa ni Mr. Buenavista? Grabe, sobrang ganda niya pala talaga. Hindi ko lubos akalain. Ilan lamang yon sa sinabi ng mga tao habang nakatingin kay Marge. Ang babae na kanila lamang minamaliit at nilalait noon, ngunit ngayon ay ubod na ng ganda. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki at ang mga panga ay halos malaglag sa sahig. Dahil, sino nga bang mag-aakala na may tinatago pala itong ganda? She's not just my wife, dagdag ni Cynthius. She's also the second owner of Buenavista Corporation. Nagkagulo ang bulungan ng audience. Hindi lang niya pinakita si Marge bilang asawa, parang pinangalanan na rin niya ang kalahati ng lahat sa kanya. I hope you respect my wife. Mariing pahayag ni Cynthius at halatang may tinutumbok ang mga salitang iyon. Lumapit siya kay Marge sa gitna ng stage at inabot ang kamay nito. Pinagtagpo nila ang kanilang mga mata at kahit sa harap ng nagdaan-daang tao, ang mundo ay tila silang dalawa lang. She's the woman I love. The woman who's been with me even before all this. And I'm proud to be her husband. Humakbang si Marge palapit at ngumiti sa asawa. Sa gabing yon, hindi lang kumpanyang ipinagdiwang ng mga tao, kundi isang pagmamahalan na totoo. Pinanday ng pagsubok at ngayon ay buong tapang ng ipinaglaban. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Minamaliit at tinatawag nilang pangit at mukhang probinsyana ang asawa ng isang gwapo at kilalang CEO na si Cynthia.